sobrang dami ang nangyari sa araw na ito dito sa Taal, sa paligid ng Taal Volcano at ng Taal Lake. Pero sa ngayon, tinitignan pa nga, pumaapektuhan ang search and retrieval operation sa Taal Lake dahil sa nangyaring pagputok ng bulkang Taal kanina. Ayon sa PHIVOLCS, patimog silangan yung direksyon ng usok ng bulkan. Habang nasa hilagang kanluran naman daw yung operasyon ng lawa, kaya tingin nila posible pa rin naman daw magpatuloy yung operasyon. Yun nga lang, call pa rin daw ng PCG kung ano yung magiging decision nila para bukas. Pero bago pa man, yung pag-alboroto na yan, kanina, may mga bagong sako na nakuha ang Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Okay. Mag-aalas 3 ng hapon yan. Nung iniahon mula sa Taal Lake, yung puti at asul na sako. Ang laman daw niyan, posibleng mga ebidensya at kalaunan nga, kinonfirm ng DOJ na dun sa 4 na sako, 2 daw doon ay mga sandbag. At 2 naman doon, 2 sako, naglalaman daw ng mga buto ng tao. In particular, yung ribs o tadyang. Oo. Pero, Ian, yung, kasi nga sabi mo nga kanina, nasabay yung pag-aalboroto, no? Hindi naman naantala yung ano nila, yung kanilang retrieval. Despite na pag-aalboroto. Kasi hindi naantala yung retrieval na ginawa nila kanina. Kasi bandang alas 3, a little over 3 p.m. nung nangyari yung pag-alboroto. Tapos yung mga divers natin, umahon na sila, mga 4, pasado alas 4 na. So, mukhang hindi naman daw sila naapektuhan noong pag-alboroto at tuloy-tuloy pa rin yung ginawa nila. Kasi nakita natin, mga 4:30, inilabas na nila at iniahon na yung ROV, kung tawagin niya, remote operated vehicle nila. So, ano ang plano nila bukas? Kasi ang sama ng panahon. Tapos kung meron pang pag-aalboroto itong bulkang Taal, ano ang plano? Ano yung advice para doon sa mga technical divers? Yun nga yung inaabangan natin hanggang sa ngayon. Paulit-ulit na tayo nagtatanong sa kanila pero wala pa rin sumasagot mula sa PCG dahil eto nga, kung hindi man yung tungkol sa pag-alboroto, another factor na kailangan i-consider, itong tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa kanila na rin mismo nagsabi. Pag tuloy-tuloy yung pag-ulan, mapapabagal yan, may slow down yan. Yung proseso ng paghahanap, pati yung scanning, kung tawagin nga, doon sa lake bed. At saka maalon Di ba yung nakaraang araw, hindi nga umuulan ng malakas pero kita natin yung lakas ng current. Diba? Isa sa challenges yun, di ba? Yung maalon. Oo. Actually, yan. Tama ka dyan, Maseno. Yung factor kasi ng current, it moves yung water around and nagiging murky yung tubig. So, mas nahihirapan silang hanapin yung kung ano mang ebidensya yung kailangan nila. And kahit meron ka daw nitong ROV, yung ROV naman, bagamat maganda yung makuha niya, pag murky talaga yung tubig, malabo talaga yung may papakita niya ng mga footages.